Gabi sa ating po lahat. Okay, salamat sa Panginoon. And indeed, it's a blessing for us to gather this evening, specifically hearing all the testimonies. At nakakatuwa na po at lagi po nating dapat balikan. So hindi lamang tuwing Thanksgiving, dapat maging mapagpasalamat po tayo lagi. So hindi ko lang alam kung nahihiya po kayo or what, pero sabi ko nga, maraming bagay na dapat pagpasalamat sa Panginoon. Natutuwa ako, nagagalak ang aking puso sa mga narinig kong testimony po kanina, mga binago ng Panginoon, mga battles na patuloy na binibigyan ng victory ng Panginoon. So salamat po. So naririnig ko na yung mga testimony na kahit wala, sumusugod pa rin. Di ba kayo nababless sa ganon? Di ba? Those are the kind of blessing. Hindi nyo pwedeng dayain yon. Di ba? Hindi yan mabibili ng pera. Di ba? So, sa ganyan laban, naniniwala po ako na natutuwa po ang Panginoon. Di ba? Imagine mo yun, susugod ka kahit wala kang dala. Kumbaga, bahala na. Di ba? Panginoon, actually, yung word na bahala na, the original language, it means, bathala na, o ang Diyos na ang bahala. So, nagkaroon lang ng konting negative, ang bahala na pero the original is, bathala na o ang Diyos na ang bahala. So, ganun ang ibig sabihin. Kaso, naging pangit, no? Naging si Batman na, okay, ang bahala. But then anyway, sabi ko nga, it's a blessing. Diba? Imagine niyo po yun. So, pag naririnig niyo yan, kumbaga, na-force tayo tuloy, hindi lamang basta magpasalamat sa Panginoon, but also to become a blessing unto others. Kasi hindi niyo alam, gagamitin pala kayo ng Panginoon. Diba? So next siguro, marinig naman natin. Hindi ko alam bakit nilagay sa puso ko ng Panginoon na bigyan kita ng 50 pesos. Yung mga tipong ganung testimony, tapos may tatayo na yung araw pa lang yun, alam mo yun, walang pamasahe, yung pala yung saktong kailangan niya. Imagine mo yun. Hindi ka nagbigay ng 1,000, hindi yun, 50 pesos na. Bakit? Sinabi sa'yo na banal na Espiritu. We need to be sensitive to the calling and to the leading of the Holy Spirit. Amen? Grabe yung blessing. Yung sinasabi po ni Ate Rose po kanina about sa devotion. Alam niyo po na isa po yan sa mga pangarap ko dati. Kasi tama yun, nagbibigay lagi si Tita Rose ng daily bread. Bagaman, alam mo yan, okay lang naman, nagagawa yan. Pero ang inilalagay sa puso ko ng Panginoon, yung matutunan ninyo ang sa sarili nyong pamamaraan, ang pagbukas pa lang ng Bible, binibigyan na kayo ng talino ng Panginoon. Ito pala yun. Then we share. Kasi yun yung Bible. Amen? Aminin nyo man at hindi, ang dami yun ang natanggap na daily bread. Sinimulan pero walang natapos. Tama, mali? Tama, di ba? So, imagine nyo, sayang. So, kung yung daily bread na yan, pinambili ng kape, o then usap tayo, mamaya pizza. Diba? Kaya sabi ko, lakas ang amen. Talagang ramdam ko yung amen niya. Okay? Sa mga young people. So, those are the blessings na talagang tinitingnan natin. And up to now, wala rin pagsidla ng aking kagalakan. Kasi nga, may mga pagkakataon minsan na para bang, Lord, kailan ba nila maintindihan? Kaya yung testimony ni nanay, tama yun eh. Parang sa Bread for Life noon, hindi naiintindihan ba't kinakailangan magbigay sa mga bata. Ngayon naman, itong missions conference, kasi nga, nakafocus lang tayo sa, alam mo yun, sarili nating mission, etc. Now that you have heard, alam mo yun, kumbaga king kay mi pasno ing kakong puso. Lord, Ginoo, salamat, naintindihan na po. So, ang next step na yan, application na lang. Diba? So, ngayon, na-realize yun na kahalagaan ng mga bagay na ito, yung pagsasabuhay naman ang ating pong dapat gawin. Amen? So, salamat sa Panginoon. So, hindi na po tayo magpapakatagal. Tayo po yung mag-aaral na salita ng ating Ama. And let's open our Bibles in Deuteronomy chapter 29, verse 1 hanggang verse 9. Deuteronomy chapter 29, reading from verse 1 hanggang verse 9. Okay? So, babasahin po ito ng inyong lingkod at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin, Tagalog man yan or English. Ang mahalaga ay nauunawaan po natin as we read along. Okay? That is one of the problem of the students or the children in schools today. Mahina po sila sa reading comprehension. So, yung pababasahin mo, nagbasa.
Pero wala lang, nagbasa lang. Wala yung pag-iintindi. Tayo iba. Kinakailangan bigyan ng pag-intindi na may kasamang pananalangin. Kahit kasi naintindihan natin yan, on a spiritual level, hindi mo maintindihan kung hindi tayo gagabayan ng Panginoon. Amen? So that is our goal. Okay, so babasahin ko po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. These are the words of the covenant which the Lord commanded Moses to make with the children of Israel in the land. So may inutos ng Panginoon kay Moses. Verse 2, And Moses called unto all Israel and said unto them, Ye have seen all that the Lord did before your eyes in the land of Egypt unto Pharaoh and unto all his servants and unto all his land. The great temptations or testings which thine eyes have seen, the signs and those great miracles, yet the Lord had not given you an heart to perceive, and eyes to see, and ears to hear unto this day. Bakit kaya? Mamaya tingnan po natin. Bakit si Lord? Di ba dapat si Lord ang nagbibigay ng pangunawa? Pero dito, sabi dyan, no, the Lord had not given you a heart to perceive. Why is that? Nagigets niyo? Bakit kaya? Dapat si Lord ang nagpapaunawa eh. Pero parang dito, ba't parang siya yung kumontra na hindi maintindihan yung ginawa ng Panginoon? We will see. And I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes are not waxen old upon you. Notice that. Ang Diyos ang gumabay sa kanila all throughout the years in the wilderness. Ano sabi doon? Yung damit nila, di na luma. Okay? And then, ano sabi dyan? And thy shoe is not waxen old upon thy foot. Take note, sila po ay naglalakad on foot. And then, they have their, alam mo yan, sandals or footwear. And yet, ang sabi doon, di nasira, di na luma. Wag na lang di nasira, hindi na luma. Imagine mo yon, diba? Not waxen old. Yun ang ibig sabihin nun eh. Hindi nasira ha, kundi hindi na luma. Paano yun? Parang sarap yata magkaroon ng ganung sapatos, ano? Tuloy po natin. Ye have not eaten bread, neither have ye drunk wine or strong drink, that ye might know that I am the Lord your God. Okay, so again, ang Diyos ang nagsustain sa kanila. And when he came unto this place, okay, so ibig sabihin, kinukwento, kumbaga throwback ito. And then tumuloy-tuloy po sila to conquer certain places. And then sabi dyan, Sihon, the king of Heshbon, and Og, the king of Bashan. Remember, these are the kings na hindi lamang sila basta pipitsuging army, kundi matitindi po ito. The fact na sila po yung nabanggit and they conquered it, alam mo yun, sa pamamagitan ito ng lakas na nagbumula sa Panginoon at hindi sa kanila. That is why they are retelling that. So malagay yun, sa bawat tagumpay natin, lagi ang Diyos ang nakikilala po dapat. Came out against unto the battle, and we smote them. Even though ginamit yung word na we, di ba, ang Diyos pa rin ang nanguna sa kanila. Kasi kung wala naman itong mga to, una sa lahat, kung hindi nag-provide, di ba, wala, hindi sila makakarating dito to the point hindi sila magtatagumpay. Tuloy po natin. And we took their land and gave it for an inheritance unto Reubenites and unto the Gadites and unto the half tribe of Manasseh. That is before they crossed the Jordan River. Meron na agad nakuha ang lupa. So kumbaga, hindi pa fully na-conquer or hindi pa fully na-get, okay, na-acquire yung promised land. Ando doon, unti-unti na-unfold sa kanila yung victory, yung blessing na pinangako ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Pauna pa lang ito, na ang Diyos kailanman ay hindi po siya sumisira ng pangako. Galing, no? So tuloy po natin. Keep therefore the words of this covenant and do them. Yun lang naman lagi requirement ng Lord eh. Ano sabi ng Lord? Sumunod kayo sa akin. Ang simple, no? Pero minsan, yan ang pinakamahirap na part sa mga mananampalataya. Bakit kaya? So titignan po natin yan. And do them that ye may prosper in all that ye do. Actually, that promise, hindi lamang apply sa mga Israelites. We can also apply this into our lives that every time the Lord give us a commandment for us to follow, magkakaroon tayo ng katagumpayan. Bakit? Kailanman kapag ang Diyos nangako, tinutupad niya po yan.
Panginoon, salamat po sa gabing ito. Hinihingi po namin, Ama, ang talino na nagmumula sa iyo sapagkat alam po namin na sagana sa amin ay hindi po namin kayang maunawaan ang iyong banal na salita. Father, we ask that you continue to move in our midst. Fill us and guide us, O Lord, especially the words that we are about to hear. We pray for wisdom. We pray that your Spirit may continue to move in our hearts and in our minds. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataong ito na kami ay makakatawag po sa inyo sa paghingi ng paggabay at ang pagkilos ng banal na Espiritu sa puso at isipan ng bawat mananampalataya. Salamat po, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. So the title of the message for today is Understanding Foolish People as a Problem. Understanding foolish people as a problem. Now, we are on the time in which pinag-aaralan po natin about family, right? So, tinignan po natin even in our devotion, even the very memory verse that we have, di ba? It implies na kinakailangan na ang mga bata ay sumusunod sa mga magulang. Di ba? Kagaya naman nananampalataya, tayo po ay magkakapatid kay Kristo. Ang Diyos, ang ating Ama o ang Diyos Ama, ang dapat po nating sinusunod. Sapagkat bilang isang mabuting anak, wala tayong dapat gawin kundi sumunod sa kanila. Amen? So dito ho, sa pagkakataong ito, we are looking for those people or foolish people sa kanilang pamumuhay. What does that mean? When we talk about foolishness, it's a broad topic to discuss. Okay? Pero kung sisimplihan po natin, foolish people can be known o pwede nating maintindihan by their decisions. Amen? Foolish people can be understood by their decision. Kasi ang pagdidesisyon, hindi mo maaalis yan sa isang tao. You have to decide. Every day is a decision for us. Every day, alam mo yan, we need to plan our way. Okay, if we wanted to live for God's glory or to give the highest glory to God, or you will live in a foolish way. Laging ganun yun eh. Kapag tayo ay nabubuhay para papurihan ng Diyos, ang tawag doon, katalinuhan, karunungan. And if you're living opposite of that, that is foolishness. Amen. You know what? Ito, makinig kayo. Madaling maging mangmang. Hello? Ay, maniwala kayo. Anyone can be, let me use the word, negative, pero gagawin, anyone can be stupid. Lahat ng tao pwedeng maging mangmang. And believers, we have the opportunity to become wise because the Spirit of the Lord is in us. Nagigets po ninyo? Ang banal na Spirito ang nagtuturo sa kaya nga pinangako yun sa atin eh. Diba? Kapag may banal na Espiritu ka, nagkakaroon ka na ng kapayapaan. Kasi ang mundong ito, hindi nila pwedeng matanggap ang Espiritu ng nasa Panginoon sapagkat ang nakakatanggap lang nito, yung mga anak ng Diyos. You see, even the foolish people are not evil per se, pero nagiging problema sila. Nagigets niyo? Don't get me wrong. Hindi ko sinasabi that foolish people are not sinning. Actually, nagkakasala sila eh. Pero compared to evil people, foolish people are what? They are a problem. Kasi na dapat sila, ang tinawag ng Diyos para sumunod, maging productive in giving glory to God, hindi nila yung ginagawa. Bakit? Mas sinusunod nila yung sarili nilang kagustuhan kesa sa Diyos. And that is a bad decision. That is a foolish decision. That is the description of a person being a foolish people. Amen? Amen po ba? So, tinitingnan natin ngayon, understanding foolish people as a problem. Problema ho yan. And if you are that person today, dapat niyong isuko yan. Kasi kapag foolish, in a sense, sige, hindi ka nga masamang tao, kaso nga lang, hindi ka productive. Sige, hindi ka nga masamang tao, pero paano mabibigyan ng katuwaan ng Panginoon kung desisyon mo, puro palpak? Nagigets niyo?
Again, I'm not saying that foolish people are not sinful people or making, alam mo, they are not making sin or sinning against God. They are. Kaso nga lang, dahil, alam mo yun, merong something sa kanila. Number one, tingnan nga natin, palitan tatagal. Number one, foolish people will never change. Foolish people will never know they are acting foolish unless they repent. Yung tao mangmang, hindi niya alam na mangmang siya. Kaya sabi ko nga, they are not evil kaso nga lang mangmang. Kumbaga sa isang tao, manhid. Walang pakiramdam, bingi, bulag. Why? Kasi hindi nila sinusunod ang Panginoon. You see, when we talk about foolishness, sinasabi siya, foolish people will never know they are acting foolish. Hindi nila alam yun. Ngayon, kung alam nilang nagkakasala sila and they're continuing doing that or they continue doing that, ang tawag doon, arrogant. Alam mo na nga hindi tamang di ka nag-aate, ginagawa mo pa rin. Nagigets? Alam mo na eh. Ngayon, yung mga mangmang na tao, na pinipili nilang maging mangmang, given the benefit of the doubt. Sige, wag nang arrogant. Hindi nila alam yun. Ang nakakatawa, nilalaban pa nila yun. Alam mo yan? Ali, balo na naman yung Ginoo, diyan kayo kumigatin. Hindi, tanggalin natin yung pagiging arrogant na, pagiging mangmang na lang. Pero sabi ko nga, kung nagiging mangmang ka, you will never be a productive person. You will never give the proper glory that belongs to God. Why? Mangmang ka eh. And you will act that way unless you repent. How? Paano natin malaman? Kaya nga, sabi ko nga lagi, babalik tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Lord, kung sakali na may kapalpakan ako sa buhay, sana pakita niyo po. Kasi kung sa akin lang, wala eh. Alam mo yon? Ayan o, foolish people will never know they are acting foolish. Tingnan natin. Now, in verse 1, sabi dyan, these are the words of the covenant. Now, ano yung covenant? Remember, ito yung sumpaan. Okay? Kung tao sa tao, sabihin na natin, that is a promise. But when you talk about God and the people, we are talking covenant. It means, ito po'y binding. Dito nakasalalay kung pagpapalain ka ba ng Diyos o hindi. Ano yung covenant? Let's say, for example, Abrahamic covenant. Ano nga yung covenant? I will bless them that bless thee. Diba? I will curse them that curseth thee. Tapos, lahat ng matapakan ng iyong paa, magiging sa iyo yan. Diba? Gagawin kitang, tatay ng maraming lahi. Kaso mayroong kondisyon. Ano yun? Susunod lang siya sa Panginoon. So that's the covenant. May usapan. Ganon din ang Diyos at sa Israel. And to make it simple, simple lang gusto ng Panginoon eh. Siya lang yung maging Diyos mo at sumunod ka sa Kanya sa lahat ng sasabihin niya. Kaso maraming kapalpakan ng Israel. Ang dami. Bago sila makarating, mula paglabas pa lang nila, ang dami na nilang kaik-ikan sa buhay. Sabi nga ng isang kasabihan, hinahanap ko pa to eh. Sabi ng kasabihan ganito, the worst person to be with is someone who complain about everything and appreciates nothing. Yun yung pinakamasaklap na makakasama mong tao, yung reklamador, tapos pabiyasa magpasalamat. Totoo yun. At Israel to. At minsan, tayo to. Ouch. Diba? Actually, isa to sa nakita ko. Una na ako aamin ha. Kasi sabi nyo, nagmamagaling si pastor eh. Kasi tantad kami ng ginagawa ngayon. Alam mo yun? Di ko alam. Alam mo, marami kaming dapat i-accomplish. Minsan kasi kahit pastor ka, meron pa rin meron ka rin makasalanang pagkatao. Minsan magreklamo, kakalang magagawa nila eh. Alam mo yun? Nano. Di ba?
Yung teacher rin, makanyan. Pero mga estudyante nga niya, pangasas buntok, ganito, ganyan. And, alam mo yun, pagdating sa mga talatang ito, diba, kahit pastor ka, marereview ka talaga eh. Kasi sa ating bilang isang mananampalataya, when we talk about God's Word, hindi above yung pastor, kundi under ang yung mga pastor. All of us are under the authority of God's Word. Ito lang yung susundin po natin. You see, when we talk about, alam mo yun, following God's will, in fact, complainers are foolish people. Tama? Hindi lamang tatlo yan eh. Those who criticize, those who condemn, those who complain are foolish people. Ay, pag sinabing nagkikriticize, alam mo yun, makanyan. Di ba? Mapanghusga. Kasi merong positive at merong negative criticism. But when we talk about criticizing something na hindi nakakatuwa sa Diyos, yung negative criticism. Ano pa? Condemning. Ayaw yan ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Ayaw ng Panginoon na para bang, you're correcting everyone and anything under the sun, pero hindi mo nakikita yung sarili mo. We as a believer in Christ, di ba, kinakailangan tignan po natin yan. Kasi baka mamaya, we are abusing the authority or sometimes, alam mo yan, feeling above all ka na. In fact, yan yung sinasabi sa book of James. Di ba? Ingatan mo yung dila mo. Di ba? Ingatan mo yung ugali mo. Baka mamaya, you are comparing other people from other people. Sabi nga ni James, pag may bisita ka mayaman, pinapaupo mo, sabi niya, sa harapan. Di ba? Pag kaluluya mo, kita nakagulot, talakad nakakarin. Yan yung sinasabi ni James. So you see, every time that we decide or plan to do something without understanding the Spirit, okay, yung guidance ng Panginoon, always remember that we are acting foolishly. Again, hindi siya evil, pero again, nagiging problem po ito. Because every time that you act foolishly, hindi natutuwa ang Diyos. At hindi magbibigay kailanman ng katuwaan sa Diyos. Actually, ganun ang gusto ng kaaway. Oo, Kristiyano ka. Oo, di ka gumagawa ng kasalanan. Pero gagawin niya, paikot-ikot ka lang. Wala kang nararating. Wala kang nagagawa. Why? Because you're acting foolishly. Hindi ka humingi ng talino sa Panginoon. Ayaw mo lang, diyan ka lang, sige. Sige, devotion ka lang, kahit di mo naiintindihan. Kasi when we are into the Word, kapag nahihirapan ka, tumawag ka sa Diyos. Ano yung sabi ng Bible? Nakikinig ang Diyos sa mga taong humihingi sa Kanya, sabi ng James. You receive not because you ask not, ang sabi ng James. Kaya nga, if we are acting foolishly, ano sabi nga po dyan? Imbis na magpursige ka, hinayaan mo lang. Huwag po nawang mangyari. Sapagkat itong mga ito, tingnan nga natin uli. Tingnan natin, tuloy-tuloy po natin. Verse 3. Okay? The great temptation verse 1. Beside the covenant which He had made with them in Horeb. Gusto ko muna i-take note po ito. Okay? Nung kinausap po ng Diyos ang Israel, hindi siya parang inulit lang yung 10 utos. Hindi ho ganon. Pansinin yung parang pagkakasabi. Beside the covenant which He made with them in Horeb. Ibig sabihin, nangungusap ang Panginoon. Mga kapatid, kung hindi nyo marirealize ang pangungusap ng Panginoon, lahat ng gagawin natin baliwala. Kasi ako naniniwala, at paulit-ulit ito nangyayari, even in biblical times, even the forefathers, even the apostles, nangungusap ang Panginoon personal. At yung personal na pangungusap niya, hindi yung para sa'yo lang, yung gusto mo mangyari. No. Yung personal na pangungusap na gusto mangyari ng Diyos ay yung kalooban ng Diyos. Kasi iniisip natin madalas, sa akin to, alam mo yun? Hindi ho.
Minsan dadaling ka ng Diyos sa isang sitwasyon na minsan hindi mo maintindihan bakit mo di pinagdadaanan, pero kinakailangan pagdaanan. Ano dapat mo gawin? Humingi ka ng talino sa Diyos para maintindihan mo. And then you will realize at the end of the day, kaya pala pinagdadaanan ko to, Panginoon, kasi ito yung gusto mo mangyari. That is the kind of wisdom that God wants us to have. And sometimes hindi ito nangyayari. Bakit? Masyado tayong selfish. Lord, ito yung gusto kong mangyari. Lord, ito yung gusto kong mangyari. Hindi ganun ang Diyos. So you see, ano sabi po natin dyan? Unless we repent of that foolishness, wala tayong patutunguhan. Dapat maintindihan ito ng Israel. Bakit? Naging kasalanan nila ito Kaya nga, naging dahilan sila ng 40 years sa paikot-ikot sa wilderness. Why? They acted foolishly. They complained, mana na naman. Pugo na naman. Wala na kindanom. May balik na kami mo. King Egypt, nakal sibuyas. Di ba? Mabaho yung sibuyas, pero healthy. Very powerful. Alam mo yan? Tayo napunta doon. Foolish people, again, paulit-ulit sila. And God doesn't want you to become or to practice foolishness. Amen? Ano dapat natin gawin? We need to repent. Kung nakikita mo ang sarili mo ngayong gabing ito na meron kang bagay na ginagawa na, alam mo yun, di ka na ba nagsawa? Laging ganyan. Pag wala kang panggas, na nakamamagatin, nakasinawa. Si Kuya Don natuto. Hilaban niya yan. Bahala na. Hanggang papunta. Nung pabalik magtulak, di magtulak. Yan ang faith. Yun yung faith kasi. Kasi kung atin ka, dahil may panggas ka lang, hindi yung faith. Nagigets niyo? Natetest kasi pananampalataya sa mga pagsubok. Kaya nga sabi ng Lord dito di ba? In verse 3, the great temptation or testings which thine eyes have seen, the signs, and those great miracles, ang sabi po dyan. Bakit? Kasi ang dapat maging trabaho po nila ay maging witness sa kabutihan ng Diyos. Yan yung dapat ginagawa nila. Tingnan niyo. Verse 2, atras tayo ng konti. Ye have seen all that the Lord did before your eyes in the land of Egypt and to Pharaoh. Bakit kinakailangan i-emphasize yung nakita nila? Kasi nga, ang trabaho nila, ngayon, halimbawa, pag nakita ka ng aksidente, di ba? Nakasaksi ka nun. Tapos may mga ambulansya, may mga pulis, nagtatanong, ano nangyari? So, sino yung may authority para magsabi kung ano yung nangyari? Di ba yung mga witness? Because you have seen it. You have the authority to tell them what happened. Ngayon, ang gusto mangyari ng Panginoon sa buhay ng Israel and even unto our lives is to be the witness of God's goodness. We need to be a witness of God's goodness. Tanungin ko nga kayo, mabuti ba ang Diyos? You have to be that witness. Di ba? Kasi madalas, hindi tayo nagiging ilaw. Ikaw na nakasaksi, hindi mo yung nakikita. In fact, kapag hindi mo yung nakita, that is foolishness. Hindi mo nakita Samantalang andyan dyan na, you acted out of, alam mo yan, ignorance, out of, alam mo yan, kasi nakita mo If you knew kung ano ginagawa ng Panginoon sa buhay mo and you're not giving testimony of the witness na nasaksiyan mo, ano tawag sa iyo? Kasi kung magiging totoong witness na tayo, baka pag Wednesday, laging puno yung listahan natin ng testimony. Bakit? Alam mo yon? Hindi ka foolish na tao. You are a wise person because you knew. Alam mo ang mga bagay na dapat mong nakita at dapat mo ipagpasalamat. Alam niyo ba na gusto ng Diyos na ang bawat Kristiyano nagpapasalamat? Tama? Kasi sabi sa New Testament, it is the will of God. Tama? Saan nga kasi yun?
First Thessalonians 5:18. Pakitingnan natin. O, tingnan natin, ha? Okay? Kapag mangmang ka, hindi ka marunong magpasalamat. Bakit naman, pastor? Grabe naman yon. Kasi nakita mo eh. Tapos di mo, alam mo yun, parang wala lang sa iyo. You're acting foolish. So therefore, nasabi ng Panginoon, in everything, give thanks. Sige nga, let us try to observe. Ano yan? Ano yung dapat natin pagpasalamat? Malaki lang? Maliit? Dapat magpasalamat. In connection to God's kingdom. Madalas, alam mo yan, nakakalimutan. It's a very simple verse. But sometimes, alam mo yan, we ignore that. Kasi parang, alam mo, it's a cliche, alam mo yan, Thanksgiving, blah, blah, blah. Pero ang linaw eh. For this is the will of God. Alam mo sa Tagalog, ang salitang kalooban, yung term na kalooban, napakalalim po nun. Our Filipino majors in DABSU, when they expounded the word kalooban, it means loob. Iba ho yun. Iba yun. Natatawa ako kasi yung mga professors namin sa Filipino, umiiyak sila nung naintindihan yung word na kalooban. Kasi tayo Pilipino lang gumagamit nun eh. Loob. Ano ba meron sa loob? Kapag nasa bahay ka, di ba? Kapag may bisita ka, halika sa loob. Ano yung nasa mo? Ano yung gusto mo? Ngayon, tanungin natin ng Diyos, eto yung gusto niya. Loob. Kalooban. Ayan ang linaw. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Sino lamang pwede makapagpasalamat sa Diyos ng totoo? Yung may Kristo sa buhay. So, yung mga hindi nagpapasalamat, may problema ang relasyon kay Kristo. Hindi ko sinasabing wala kay Kristo, pero parang ganun din kasi eh. Yung wala kay Kristo at malayo kay Kristo, hindi yan nagpapasalamat. Iba yung nagpapasalamat at iba rin yung sinasaksihan mo yung pinagpapasalamat mo. Hindi naman kasi ibig sabihin nag-testimony ka, alam mo yun, o hindi ka nag-testimony, hindi ka mapagpasalamat eh. Tama? Nagpapasalamat naman tayo eh. Pero iba pa rin na mapagpasalamat ka at binubulgar mo sa lahat ang kabutihan ng Diyos, ibang level po yun. You're thankful? Yes. O now you testify. Kaya mahalaga ang testimony, mga kapatid. Akala nyo, tatayo lang kayo dito, mabobola lang kayo ng mga tao. Hindi ganun ang testimony. When you say testify, kapag nasa hukuman kayo, mahalaga ang ginagampanan ng mga saksi. Bakit? Sila yung nagbibigay ng katunayan in behalf of, alam mo yun, yung hinuhusgahan. Na kung ang mundong ito hinuhusgahan na ang Diyos hindi mabuti, ikaw bilang Kristiyano, tatayo ka bilang saksi. Mali ka dyan, mabuti ang Diyos kasi ganito yung nangyari sa akin. Kaya mahalaga ang testimony. Kaya huwag yung babaliwalain ng testimony, mga kapatid. That is the most important or integral part sa isang tao na marunong magpasalamat. We need to be thankful. Why? Because being thankful is a sign of a person na matalino. Do not become a foolish person. Pangalawa na kinakailangan po natin makita. Second one is, foolish people will never change because they want to please themselves and not God. Hindi sila magbabago. Ang hirap nun. Kaya ngayon Israel, pansinin niyo. Pansinin niyo lang sila. Ang hirap. Kaya sabi ko nga, yes, foolish people are not evil, but they are problem. Nagigets niyo? Hindi naman talaga sila sabihin natin na yung level ng kasama, hindi naman talaga. Baka naman, alam mo yun, kinakailangan lang ng paalala. Pero kung hindi yan magagamot, magiging problema mo yan. Diba? Magiging problema mo yan. Sapagkat ang mga foolish na tao, ang iniisip lang nila, sarili nila. Sarili nila. Yung mga foolish na tao, sabi nga natin, sometimes they are complainers because instead, they give thanks to what they have, they complain, saan? Sa mga bagay na wala sila.
Or they compare. Parehas na kayo mag-prayer meeting. O tiyo sa akin, ako wala. Diba? O hindi naman, o tiyo, Montero, ako, tricycle mo na kaya madalas siya pambusbusing gulong. Nagigets niyo? Because if we compare blessing to blessing, papalyaho tayo. I'm not saying na ang mananampalataya hindi pinagpapala. Inuulit-ulit ko yan sa inyo. Pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga anak. Pero ang tanong dito, hindi yung pagpapalan dumarating. Ang tanong dito, nagtatapat ka ba sa Diyos? Paulit-ulit ko ang sasabihin niyan sa iyo. Ngayon, kung ano yung binigay na pagpapala sa iyo, dapat tayo maging mapagpasalamat. Nakatingin tayo saan? Sa tagapagbigay ng pagpapala. Kasi kung titingin ka sa ibang tao na pinagpapala, madidismaya ka lang. Kung pinagpala siya, ito pa masakit na testing dito or tunay na testing dito. Kapag ang mananampalataya ay natututong maging masaya sa pagpapala ng ibang tao. Minsan, ang hirap maging masaya sa pagpapala ng ibang tao Na kaya pagsistime po. Ano na yung makatsura boses? Diba? Baduy na yung magmalan. Ako, mami na tayo. Diba? Nasa harap tayo ng presensya ng Panginoon. Suko na po natin yan. Wow! Rema pagsistikin Ha? Ewan ko, siguro, kung talagang totoo nga amin tayo, no? Di kaya masistita mo. Talaga dinamay ko kayo no? Ano ba? Siguro nasa lahi din yan. Aminin na natin. Kaya nga sabi ko nga, ang dami nating dapat ihingin ng tawad sa Diyos. And these things are foolishness that needed to what? To be surrendered to God. Isuko natin sa Diyos. Kasi sa totoong buhay, talagang marami. Alam mo yun? So foolish people, they never change or will never change because they want to please themselves. Sumisentro lagi sa iyo. Ikaw, me, myself, and I. Lagi ganun. Okay. Verse 5, I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes are not waxen old upon you, and thy shoe is not waxen old upon. Imagine mo yun. Kaso kung titignan mo yung nangyari, versus ay pinapakita ng Diyos, ang Diyos na kasi nag-ano nito Alam mo yun? Kasi masyado sila mareklamo na dapat sila yung nakakita, ang Diyos pa nag-pinpoint. Kung biyasa magpasalamat, biro mong, naman may luma ring mahalan niyo. Naman may luma din kay kayong sandalya. Dapat sila na nakakita na Kaso ano yung ginagawa nila? They acted foolishly. Pag makayin ka kananta mo, kapali naman. Imbis na maranasan nila, binigyan sila ng shade sa gabi, binigyan sila ng shade sa umaga, binigyan sila ng bonfire sa gabi. Imagine, hindi na sila naghanap ng kahoy. Merong whirlwind na apoy na nag-guide sa kanila at nag-iilaw sa... Imagine mo yun. Pero ibig sabihin karimla naman kayo makanyan. Sarap pukpukin minsan no? Pero ito yung nakakatuwa. Minsan ganun tayo. Di pala minsan, sorry. Madalas ganun tayo. Kaya dapat tayo humingi ng tawad sa Diyos. Tingnan natin ngayon ito. Okay? Verse 4, ito yung sinasabi ko po kanina. Let us check. Yet the Lord had not given you a heart to perceive and eyes to see and ears to hear unto this. Bakit sinabi ito ng Lord? Di ba dapat si Lord ang nagbibigay sa atin ng pangunawa? Pero dito bakit ganon? Kasi ganito nangyari. Di ba nga, lagi pinapaalalahanan sila ng Diyos, ganito, ganyan. But because they always acted foolishly, God gave them the permissive will. Gusto nyo yan? O sige, kayong bahala. Ayaw nyong intindihin? Sige, pinahintulot ngayon ng Panginoon niya. Kasi ang Diyos na nagbibigay ng talino Pero dahil mas gusto mo maging mangmang, o sige, bahala na kayo. Yan ang gusto mo Gusto ko pagpalain kita, kaya tinuturuan kita. Gusto mo lagi nagre-reklamo, sige, ibigay ang hilig. Mabait nga ang Diyos dito Kasi di bastos ang Diyos na kokontrolling ka niya na parang robot. No, hindi yan ang Diyos. And the Lord had not given you a heart. Hindi ito negative, actually.
Okay, on the part of the Israel. Kasi binigyan na naman Diyos ang lahat eh. Pinaalalahanan sila, pinrovide niya, pinrotektahan sila. But then again, they acted foolishly. Then, ayun ang hatol ng Panginoon. Binigay lang ng Diyos kung ano yung gusto nila. Nakikinig ba kayo? Kung gusto nyo laging nagre-reklamo, o di kaya dami alibay sa Lord, tandaan nyo to, ibibigay ng Diyos kung ano yung gusto mo. Yung maraming dahilan, pastor, kasi busy ka trabaho. Sige, diyan ka, hanggang mamatay ka na sa kakatrabaho. Hindi mo makikita ang totoong biyaya at pagpapala ng Diyos, mamamatay ka na lang nakakatrabaho. Bakit? Mas pinili mo yun eh. Kasi minsan iniisip mo, pastor naman, bala mo, kaya. Minsan ganun eh, no? Minsan kalaban pa si pastor. Pastor naman, nakasibalo kasi imamago, bro. Aral-aral niya pa mo, kayo magkasakit niyo mo. Sana naman walang gano'n. Sana naman. Ano ko lang yun? Alam mo yun? Side, ano ko lang yun. Baka lang. Pero sana wala. Punta, kayo, chismis ko eh. Baka lang naman, Brad. Di ba? Baka lang meron. Kasi sa ibang church may gano'n eh. Pero kung naniniwala kayo, mababait naman kayo eh. Glory to God. Hallelujah. Amen. You're acting wise. And not foolish. Pero balik tayo dito. Ayan o. Yet the Lord had not given you a heart to perceive and eyes to see and ear. Imagine mo yun. Kaya kapag nakikita mo ang biyaya ng Diyos, naririnig mo ang tinig ng Panginoon, kapatid, matalinong tao ka. Kasi kapag hindi mo naintindihan ang ginagawa ng Lord, yung paalala na ibinibigay sa iyo, mangmang ka. Tapos ilalaban mo pa. Kaya kapag tinutuwid ka, anak pa ka, makanyang kaya bubula ka pasbok, kaya sobrang ka mo. Di ba? Ito nga lang yung kaligayahan ko, mabawalan pa ako ni pastor. Di ka tabi nabawalan, bahala kayo na gusto mo. Gusto pala maging mangmang, di bigay ang ligaya, bigay ang hilig. TikTok ka ngayon. Kasi ang gusto mo eh. Bisa ka pa. Nakakatawa, pero nakakalungkot at the same time. Ang gusto ng Diyos kasi magtagumpay ka, pero pilit mong pinipili yan. Sabi ko nga, para malaman mo ang matalinong tao sa mangmang, tignan mo yung pinipili. Kung gusto mong malaman yung matalino sa mangmang, tignan mo yung pagpipili lagi. Choice makes the difference. Humingi ka ng talino sa Panginoon para labanan ang isang kahinaan. But if you are deciding to do, alam mo yun, something that go against God, hindi ka magtatagumpay. Natural. So ano sinasabi ngayon natin dito? Ano sabi ng point number 2 po natin? Tingnan natin. Foolish people will never change. Bakit? Laging gusto mo. Pero dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos. Amen? Sa paghanap sa kalooban ng Diyos, tagumpay ka at matalino ka. Number 3 and last, at dito po tayo magwawakas. Okay? Foolish people hate instruction because they treat it as an obstacle and not opportunity. Alam ko, naririnig nyo na po ito sa akin. Pero gusto ko pong i-highlight po ito. Okay? I wanted to highlight this kasi sabi ng verse 9, ganito. Verse 9. Okay, sabi ng verse 9, keep therefore the words of this covenant, yung usapan natin. Dahil may usapan tayo, kung susunod ka, you will be blessed. Kung susunod ka, you will be wise. If you're not going to follow the covenant, yung usapan natin, ano mangyayari sa'yo? Papaluin ka ng Panginoon. To the point na papabayaan ka ng Panginoon. Bakit? Kasi pinili mo yan eh. Kung hayaan mong sumuway sa Diyos, you are acting foolishly. Because God is always giving instruction. At anong sabi dyan? Keep the words of this covenant and do them. Alam nyo ganito, makinig kayo, please, makinig kayo. Ang pinagkaiba ng mangmang na tao, hindi yung hindi niya alam kung ano yung utos ng Panginoon. Dito nagkakatalo eh, kung ginagawa niya ba o hindi ang sinabi ng Panginoon. Maraming tao, dami alam yung memory verse. Sige. Meron tayong member dati dito, si Kuya Dan, dami alam ng memory verse noon.
Hindi niyo siguro kilala yon. Hindi na siguro naabutan to some of you. Pero ang pagiging Kristiyano kasi, mga kapatid, hindi yung sing dami ng na-memorize, kundi sing dami dapat kung naisabuhay ba o hindi ang salita ng Diyos. Yan ang sabi dyan eh. Sabi doon, no? Verse 9, balik. Sabi sa verse 9, and do them, ano yung kasunod? Automatic kasi ito. When you do something in accordance to God's will, kalooban ng Diyos, naturally, ye may prosper in all that ye do. Kasi may assignment pa kasi sila. Ano yung assignment nila? They need to conquer other lands for God's glory. Bakit? Pinangako ng Diyos. It's the covenant. Kumbaga, they are just instrument in the fulfillment of God's promise. Kasi pag wala tayong gagawin kundi magpagamit lang sa Lord. Amen? Dalawa lang yan. Kung hindi ka nagpapagamit kay Lord, kay taning ka nagpapagamit. Ganun lang kadali. Hello? Pero sabi dyan, no? Keep therefore the words of this covenant. Ito, sa Israel sinasabi ito. But in concept or in idea, ganun din sa mananampalataya. Kapag sumusunod ka sa Panginoon, you will know instruction, then therefore you are wise. Anong description ni Jesus? Just like a man na nagtayo ng kanyang bahay, saan? Sa batuhan. He is in what? In a strong foundation. He is wise, sabi ng Bible. In fact, yun din yun eh, tama? Yung nagtayo ng bahay sa buhanginan, anong description sa kanya? Foolish. Bakit? Sino ba namang gaganon? Tatayo ng, alam mo yun? Bahay sa buhanginan. Mahina yung pundasyon. Walang talino. Sabi mo sa katabi mo. Sabi mo, kapatid, huwag kang maging mangmang. Yeah. Actually, kahit hindi yan sinabi ng katabi mo, sinasabi na yan ng Banal na Espiritu sa iyo. And every time we study God's Word, it is in a way God is telling you, anak, umayos ka, maging matalino ka, piliin mo yung makakasama mo, piliin mo yung pupuntahan mo, piliin mo yung panonoorin mo, piliin mo yung susuotin mo, piliin mo yung sasabihin mo, sa lahat ng bagay, tinuturuan ko tayo ng Banal na Espiritu. If you are trying to ignore that, you are not just acting foolishly, you are being arrogant. Masyado kasi judgmental kung sasabihin kong arrogant eh, kasi di ko naman alam ang puso't isipan ninyo. Pero kung sakali lang, na alam mo na itong mga bagay na ito, and still sinusunod mo pa yung gusto mo, kaysa gusto ng Panginoon, arrogante ka. Amen? Pero kung sakali lang, okay, sakali lang naman, na tinuturuan ka ng Lord, at matagal ng panahon, hindi mo siya pinapansin, you're acting in ignorance, di ba? Nagiging foolish ka. Being ignorant, it doesn't mean, mga kapatid, na para bang, alam mo yun, wala ka ng kasalanan. Kahit nga sa batas natin eh. Ignorance of the law excuses no one. Tama? Tama? Bakit? Kinakailangan, alam mo yan, pamilyar ka. Kumbaga, kung nasa isang bansa ka na may batas, alamin mo yung batas. Ganun din sa Diyos. Lalo na sa Diyos, mga kapatid. Kasi ang goal ng mananampalataya is to give the glory to God. Hindi ho natin goal ang yumaman. Hello? Kasi baka iniisip ninyo, ganun yung goal. Hindi po. Pastor, para tayo makapagbibigay kung hindi tayo mayaman? Doon nalalabas ang pamumuhay sa pananampalataya. Kasi madali lang magbigay pag mayaman eh. Pero paano pag wala? Doon natetest ang pananampalataya. And this church is teaching you to walk in faith. Because that is how we live as a wise person and not as a foolish person. Amen po ba? Nawa, kinausap ng Diyos ang lahat. Tayo po lahat itumayo. Tayo po'y manalangin. Ay, manalangin. Ama naming Diyos, salamat po muli, Ama, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa talino. Salamat sa iyong pangungusap.
Panginoon, kahit nagaano kaganda ang mensahe, kahit nagaano kaganda ang pagkakadeliver, kung hindi po namin ito pinakinggan ng buong puso, ito ay baliwala. Huwag niyo po nawang hayaan maging mangmang ang sino man na nandito ngayon. I hope and I pray that they listen and they listen well, O God, for your instruction. Huwag na silang magmarunong, huwag na silang mag-alibay, sapagkat ang aming pamumuhay ay nangangailangan ng pagre-rely sa iyong lakas, sa iyong talino, sa iyong provision. Father, we ask, forgive us, patawarin niyo po kami. At sometimes, O Lord, masyado po kami nagtitiwala sa aming sarili. Hindi yun nasa isip namin, pero madalas yun nasa buhay po namin, yun po yung nagagawa namin. Lord, bigyan niyo po kami ng talino, Ama, upang makita namin ang mga panuntunan na maaari makapagbigay sa amin ng kagandahan, katalinuhan ng buhay sapagkat sinusunod po namin ang iyong kalooban. Father, we give you all the glory and praise because you deserve it all, O God. In Jesus' name we pray. Amen.